Siya na POV. Lumabas na si Zane na may pa-whistle pang nalalaman, habang ako, inisip ko pa kung paano ako makakatulong sa paglilinis o paglalaba ng simpleng damit man lang. Kinuha ko ang cellphone ko na nasa bag ko, malapit na kung saan ang lampshade sa ibabaw ng table, at habang kumakain ay nag-search ako kung paano maglinis ng bahay. O maglaba o kahit pagluluto. Ay nag-search na ako. Now I realized na kailangan ko rin palang matutunan ang mga gawaing bahay, para hindi ako iiwan ni Zane, at mas lalo niya pa akong mamahalin, kung sakaling ikakasal kaming dalawa, at kung makabuo man kami ng pamilya, ay may alam na ako sa lahat, at hindi na umasa sa mga katulong kung pwede ko namang gawin. Gosh! Handa na ba talaga akong magkaasawa? O dahil lang ito sa kayamanan na gusto kong makuha kay Lola Alma? Nagmamadali akong naglalakad papunta sa meeting place, kung saan meron akong photoshoot meeting sa Makati at Taguig next month. Nagpaiwan si Ziviel, si Zane sa isla, ewan ko ba dahil siguro nasanay ako na Ziviel ang tinatawag ko sa kanya, kaya lagi kong nababanggit ang pangalan niya, pero kung marinig naman ni Zane ang Ziviel ay nagagalit. May allergy na siya sa pangalan na yan, pero sabi niya ako lang dapat ang makaalam sa venue Zane, ewan, nakakalito siya. Pasalamat siya na kahit ano pa ang pangalan niya ay gusto ko pa rin siya, at hindi nawawala o nababawasan ang pagkagusto ko sa kanya. Miss ko na si Zane, kahit hindi pa naman umabot sa 8 minuto ang pag-alis ko sa isla. Naka 2 rounds pa nga kami. Feeling ko anytime ay namumula ang pisngi ko, dahil sa ibang nail isip ko. Good morning, Miss Shana Cole, ang blumang niyo po ngayon. Bati sa akin ni Jope, ang isa ko pang pa. Well, hindi naman ako yung tipong walang awa, meron pa naman natira sa akin, na kahit ilang employee pa ang ipapasok ko sa kumpanya, at katulong sa pagiging pa ay walang problema sa akin, dahil wala akong problema kung usapang sahod, basta maayos na serbisyo iyon lang ang kailangan ko. Is Mr. Kenlash is on the way now? Tanong ko, dahil ayoko sa lahat ang naghihintay ng matagal. Yes, Miss Cole? Maybe around 10 minutes ay nasa building na po, sagot ni Jope. Thank you Jope. I want coffee, can you buy it? I want 3-in-1, please. Thank you. Yes madam. Ha? What Miss Cole? 3-in-1 po. Sure po kayo madam. Natatawa na lang ako sa reaksyon ni Jope na talagang gulat sa sinabi ko. Nakakakapagpataka ba? Nakaupo ako sa sofa, at may binabasa na magazine, na kung saan nandoon ako nagmamodel ng 2 kilalang brand na clothing, at ang isa naman ay accessories. Nilingan ko siya na ngayon, hindi yata makakalabas ng pintuan at baka magbago ang isip ko. What? Natatawa kong tanong. Sure talaga kayo Miss Cole? 3-in-1, akala ko ba ayaw mo ng mga ganong drinks? Panigurado niya, kaya napapailing na lang ako habang tumatawa. Yes, Jope. Why? Minsan kasi nagbabago ang isip ng tao. Mga likes, needs and wants nila sa buhay, and I think ikaw din. Well wala pa naman akong ibang binago sa buhay ko, except lang sa ibang lasa naman ng kape sa ad ko. Oh okay miss, punta na po ako sa labas para bilhan kita ng kape bago dumating si Mr. Carlash. Tumanggo ako, thank you. Pagkaalis ni Jope, ay kinuha ko sa Hermes bag ko ang cellphone to call someone. Hello Shana Cole, long time no see. How are you? Bungad agad ni Motion sa akin. Ngumiti ako habang tinitingnan ang mga daliri ko, na miss ko si Zane, isa sa favorite na ginagawa niya, ay ang pagtagpuin ang mga daliri namin. Tumikim muna ako, para mawala ang bar sa lalamunan ko, dahil sa namimiss ko na talaga ang lalaking iniwan ko ngayon sa isla. Good Beshi, kumusta at kailan ka babalik dito sa Maynila? I don't know, why? Namiss mo ako, no? How sweet naman may Shana Beshi Cole ko, ngumuso ako at pinipigilan ng umiti, pero hindi talaga mawala ang ngiti ko. Yeah, miss na kita. Gusto na nga kitang e-kiss kung nandito ka lang. Yay, Beshe. I told you beso-beso lang pero no kiss is allowed. You're not my type. Friend enemy yes pa ako dyan. Hindi ko na talaga mapigilan na tumawa. Gay talaga itong bakletang ito, ang arte-arte. Kiss lang naman sa pisngi ay ayaw pa talaga, basta ikikis kita.
Pinal ko. Shana, yan lang ba ang tinawag mo sa akin? Para lang guluhin ang tulog ko. Gosh, puyat ako buong gabi, dahil sa kakapromote ng bandang Eliscal, tapos binubweset mo lang ako dyan sa kiskis na yan. I hate you, do. Wala na, maluluhan na talaga ako sa kakatawa. Kaya gusto ko na tumatawag sa kanya, dahil kahit hindi man siya nagpapatawa, ay talagang tumatawa ako. Hayes, ang sarap palang tumawa, kahit saglit lang. Mabuti na lang may kaibigan akong tulad ni Mushi, na isang joker pero hindi niya alam. Sige na, binabawi ko na, hindi na kita hahalikan. Babatukan na lang kita, sabi ko sabay halakhak na naman. Ay aba, game na game ako dyan siya Nicole, baka hindi mo alam naging wrestler ako noong kabataan ko, dahil akala ni dad na isa akong macho paglaki, Hayes. Aniya, hindi ko na talaga alam kung paano kumalma sa pagtawa. Balitaan mo ako kung kailan ang uwi mo sa Pinas, may sasabihin ako sa'yo. Uy, may bagong tseka sa ganda. Where are you, ba? Akala ko nasa isla ka. Babalik ako doon after my meeting with Mr. Kenlash. May new projects ako para sa upcoming events nila, and you know naman na target ko na rin ito para magkaroon ako ng next project sa pagiging architects ko, paliwanag ko sa kanya. Nasa kama ngayon ang Beshe, nakaupo habang nakasandal ang likod sa headboard, at nanood ng TV sa kwarto niya, syempre wala namang ibang pinapanood ang kaibigan ko na ito, kundi ang favorite niya na Eliscal Band. Napailing na lang ako. Wow, good luck ha? Ikaw na talaga siya Nicole, ikaw na talaga. Don't say nagdagdag ka na naman ng charity. Napangiti ako dahil sa tanong ni Monshin. Yep, ngayon naman ay yung may mga cancer naman ng mga babies, kaya iyon na muna ang last ko na charity. Grabe talaga, kaya lagi kang pinagpupala for sure. Kung proud ang Lola Alma mo, for sure ang mga magulang mo rin ay sobrang proud sa'yo, na hindi ka lang naliligo sa sarili mong pera, kundi sinashare mo talaga ang blessings na yan, and for sure ako, at ang malalapit mo lang na kaibigan ang pinagsabihan mo, ano? Ngumiti ako dahil tama siya. Isa kasi sa ayaw ko sa lahat na sinisingit pa ang mga bagay, na naitulong ko kapag may interview ako. Gusto ko kasi na focus ang karamihan sa career ko, at upcoming events kung meron ako, rather than gossiping about helping others. Nag-uusap pa kami ni Monshin kung kailan uwi niya sa Pilipinas, at iba pa. Pagdating ni Jope na kasama si Mr. Carlash, ay saka ko pa pinutol ang tawag namin ni Motion. Tatawagan ko pa sana si Zane, pero nandito na ang bisita, at ayoko namang maging bastos. Wait for me Zane? Sana pagdating ko sa Elsa ay nandoon ka pa rin, hinihintay ako at hindi mo ako iniwan. I miss you so much. My first ever crush. Konting oras na lang, babalik ako sa piling mo. Vinyo Zane Mornet. Hi Lola. Tawag ko kay Lola Alma, pagkarating ng mansion. Dumiretso na muna ako dito bago umuwi ng Elsa, namimiss ko na rin ang lola ko And I need to check her, kung nainom niya ba ang mga medicine, na pinaprescribe ng doktor niya. Nasa sala si Lola nakaupo, habang may hawak na album. Lumapit ako at nagmano. Kumusta po ang pinakamaganda kong Lola? Tumaas ang kanang kilay niya. Sweet ka ngayon, bakit may kailangan ka? Sus, Lola naman. Lagi naman akong sweet wala naman akong kailangan. Namiss lang kita, bakit hindi mo ba ako namimiss? Nagtatampo na ako Lola, Simon got ko. Itong bata na ito, malay ko ba, minsan ka lang kaya naglalambing ng ganyan, at isa pa akala ko ba sa susunod na buwan ka pa babalik dito, at isa pa, nasaan na yung mapapangasawa mo? Wala ka bang nahanap? Ipakilala na lang kita doon sa anak ng kumare ko. Guwapo yun, for sure my love at first sight ka sa kanya. Ngumiwi ako dahil sa sinasabi ni Lola. Kaka-rating ko lang, at ito na ang mga katanungan niya sa akin. Pero para sa akin, nag-iisa lang ang lalaking masasabi ko na talagang na love at first ako, walang iba kundi si Zane. Zane, Hayes, lagi na lang akong nagkakamali sa pangalawang pangalan niya. Ayoko sa kung sino man yang nilalang Lola, pangit iyon, maniwala ka hindi ko siya magugustuhan. Well, hindi ko naman tinutukoy na pangit ang buong kaanyuhan niya, kundi pangit ng ugali nun ang ibig kong sabihin. Hay nako, judgmental ka masyado
nakita ko kaya iyon sa isang picture na pinakita ng kaibigan ko, at masasabi ko na gwapo ang lalaki na iyon. Have a try lang apo, at baka magustuhan mo, at para magkaroon na ako ng apo. Aniya na may ngiti pa ang mga lobby. Lola, akala ko ba napag-usapan na natin iyan, na ako ang bahala sa love life ko? Elsa pala, meron na po akong mahal. O meron na pala, bakit hindi mo pa dinala dito sa bahay para ipakilala sa akin? La, mahal pa lang po, hindi pa po masasabi na kami na talaga. More effort pa po ang kailangan ko. Sige pa siya na Cole, bulahin mo pa ang lola mo, para mapasayo talaga ang mana na ibibigay niya. Ay kung ganun, doon ka na lang sa anak nga ng kumare ko, iba. Lola, no way. Ayoko, as in never, hinding-hindi ko po siya magugustuhan, for sure. Nagpapadyak ko na tutol kay Lola. Dahil sa pagod, kaya tinabihan ko si Lola na nakaupo ngayon sa mahabang white couch, bago kumain dahil nag-aasikaso pa lang naman sinayaya ng food para sa amin. Tapos ito pa ang pinag-usapan namin, hindi about sa trabaho. Hay nako apo ka, bakit ayaw mo nang nakikinig kay Lola mo? Hindi naman po sa ganun, pero you know. Dinala ni Lola ang kanyang kanang kamay sa ulo ko, para masukli ang mahaba ko na buhok, habang nakadungaw sa akin. Yumuko ako para mas maabot niya ang ulo ko. Maganda ang lola ko, at siya lang meron sa buhay ko, kahit kaming dalawa lang ay sobrang swerte ko sa kanya. Sabagay, kahit anong gawin ng lola, talagang may sarili ka ng pag-isip apo. I'm so proud of you. Alam ko na mabait ka na bata, pero ang gusto ng lola na makahanap ka ng partner na mamahalin ka ng totoo. Para naman, mapanatag ako, kapag kukunin na ako ng lolo mo na nasa langit na ngayon, aniya at tumawa ng mahina. Dinala ko ang baba ko sa kanyang balikat. Lola, kahit ano po ang mangyari, huwag niyo po akong iwan. Hindi ko po kaya na pati kayo ay iwan ako. Hindi ko po matatanggap. Saad ko habang lumuluha, dahil sa ito na naman ang naging topic naming dalawa. Apo, alam ko naman na hindi natin hawak ang kapalaran natin, di ba? Kaya habang nasa mundo pa tayo, na kung saan tayo gumagalaw, ay bigyan natin ito ng halaga. Pero minsan, kahit paanong gawin at pakiusap natin, ay hindi talaga maiiwasan na mamamaalam na tayo sa isa't isa. Kaya bago mangyari iyan, let's enjoy life here on earth, dahil ibang mundo naman ang sasamahan natin, pagdating na sa oras natin, kaya ako, isa lang ang hiling ni Lola na. Sana, mahalin ka ng taong magugustuhan mo, make sure na hindi lang ikaw ang umibig. Dapat kayong dalawa. Hindi maiwasan na po na nagkatampuhan, o nag-aaway ang mag-couples, pero wag naman sana dumating sa punto na sasaktan ka ng tao na yun, kaya ikaw apo. Walang ibang hiling si Lola, kundi ang makita kang masaya, at kontento sa piling ng mahal mo. Ayoko na mag-isa ka lang, masasabi mo na okay lang na mag-isa ka, dahil kaya mo naman sa ngayon, pero minsan maghahanap ka pera ng kaibigan, o tao na masasandalan mo, and you know naman na may phobia ka, ayaw mong mag-isa, kaya ganun din yan sa usapang pag-ibig, and I'm hoping na one day, siya na nga yung tao na ibibigay ni Lord sa'yo. Kaya ipakilala mo muna siya sa akin, bago kayo magyugyugan, okay? Bigla akong napalingon kay Lola. Hindi ko inaasahan ang huling sinabi niya paano ko kaya sasabihin sa kanya, na nauna na ang honeymoon kaysa kasal, o pamanhikan? Gosh! What should I do? Blumang ka ngayon, in love ka talaga yata ngayon, apo. Make sure mo lang kung saan ka man sa ngayon nanatili, after mo dito, at kung sino ang kasama mo ay ipakilala mo muna siya sa akin, para makilatis, at kung may nangyari na sa inyo, mas lalo mo siyang dalhin sa harapan ko para paluhurin sa asin. Nanlaki naman ang mata ko pagkasabi ni Lola at napailing. Lola and her sharp words. Wala pa po Lola. Mahinang sabi ko. Uy, are you sure? Sasagutin ko na sana si Lola na nagugutom na ako, nang may nag-doorbell sa labas ng gate. Tumayo na kami ni Lola, para pumunta sa dining area. Tinulungan ko siyang makatayo sa couch, at inalayan maglakad kahit meron namang nurse. Hello, Mama. Ay hello Shana. Long time no see ha. Inikot ko na lang ang mata ko, dahil sa hindi naman welcome na tao. Nandito na naman siya. Pasalamat siya na mahal ko si ate, na stepsis ko, dahil kung hindi talaga na hindi ko siya rerespetuhin.
Timing at kakain pa lang kami, sumabay ka na sa amin, hindi pa ba nakauwi si Jane? Tanong ni Lola. Gusto ko sana sabihin kay Lola na nawawalan ako ng gana, kapag may kasabay na hindi ko ka-taste, pero pinigilan ko na lang ang cereal ko, at baka sa akin pa ma-high blood si Lola, uuwi pa naman ako papuntang isla. Ay wow timing mama, at hindi pa ako nakakain ng totoong pagkain, dahil sa maraming workload sa butik ko, yes may butik ang stepmom ko, na pera naman ni daddy ang ginamit. Wala na akong reklamo, nangyari na at late ko nang nalaman. At tungkol naman kay Jean, ewan ko ba sa batang iyon mama. Nag-call na naman sa akin, na marami na naman siyang painting na nabili, galing sa ibang bansa, at napuntahan na art museum. Pagsabihan mo nga siya na, sa'yo na lang magpagawa, total marunong ka na naman, or pagsabihan mo na huwag nang bibili, dahil mukha ng exhibit ang bahay namin sa Taguig. Aniya at tumanggulang ako. Kain at kwentuhan sina Lola Alma, at ina ni Ate Jean, at ako ay tahimik lang kumakain kung hindi naman kinakausap. Pero kung hindi lang dumating ang stepmom ko, for sure marami pa sana kaming pinag-uusapan na kung ano-ano. Mabuti na lang after ng mahabang kwentuhan ng dalawa, ay umalis na rin si tita. Nasa garden na kami ni Lola, at mamayang 7 nanograms gabi magpapusundo na ako kay Kuya Edgar, para makabalik na sa isla. Kumusta na kaya siya doon? May babalikan pa kaya ako? Gusto ni Zane na magpaiwan sa Elsla, kaya pumayag ako. He promised me na doon lang siya, at hihintayin niya ang pagbabalik ko, will he keep his promise? Nagpaalam na ako kay Lola, at marami akong habilin sa kanya, at sa nurse niya at sa mga tao doon ang bantayan ng maigi ang lola ko, kahit ang gusto ni Lola na walang nagbabantay dapat sa kanya, dahil feeling niya na sobrang tanda niya na, at baldado para bantayan pa. Thank you Kuya Edgar, nagpaalam na ako kay Manong na naghatid sa akin dito sa isla. Buti na lang at pumayag naman si Dark Romanos, na hiramin ko muna ang tauhan niya. Nang nasa himpapawid na ang helicopter, saka pa ako naglalakad papunta sa beach house, para malaman ko kung nariyan pa ba si Zane. Bumuntong hininga pa muna ako, bago ko binuksan ang pinto. Madilim ang paligid pagpasok ko. I turned on the switch, malapit lang sa pintuan, pero walang Zane na nagpapakita sa akin. Binuksan ko ang lahat ng ilaw, at binuksan ang mga pintuan kahit ang bathroom sa kwarto, at sa guest room pero wala nga si Zane. Wala na akong lakas para tawagin pa ang pangalan niya. Sa nakita ko palang alam ko na. He broke his promise. Akala ko ba hihintayin niya ako? Bigla na lang akong nanghina, dahil sa tiwalang binigay ko. Binagsak ko ang buong katawan ko sa kama ko, at nakatihaya na nakatingin sa kisame. Palpak na naman ang plano ko. He left me. Naalimpungatan ako nang maramdaman ko na may humahalik sa pisngi ko. At nang naamoy ko ang perfume na familiar sa akin, ay doon ko palang idinilat ang mga mata ko. Hi sleepyhead, how are you? Wake up, open your eyes for me. There you are. Hinalikan niya ako sa noo. Narinig ko palang ang boses ni Zane, at nakita siya na nandito siya sa harapan ko, ay hindi ko na mapigilan ang bugzo ng damdamin ko, masaya ako sa hindi ko malaman na dahilan. Sobrang saya sa pakiramdam na narito siya. Zane, is that you? Tell me, this is not just a dream, please. Tanong ko habang pumapatak na ang mga luha ko sa mga mata. Yeah, it's me. Hey, why are you crying? Hinaplos ni Zane ang pisngi ko, para panasan ang mga luha ko. Why are you crying? Akala ko, iniwan mo ako. Akala ko na, nawala ka na dito. Wika ko sa kanya. Pareho kaming nasa kama, ako nakahiga, siya naman ay nakaupo na, at nakatingin sa akin. I promised to stay, right? Akala ko kasi, dahil pagdating ko, wala ka Akala ko, pagbaba ng helicopter ay ikaw ang sasalubong sa akin, Hindi pa rin tumigil ang pagpatak ng mga luha ko. Pagod ako dahil sa meeting ko, at umaasa na pagbalik ko dito, ay siya agad ang makikita ko, pero hindi, kaya hindi ko maiwasan na umiyak sa harapan niya. Natakot ako na baka pagdating sa Maynila, isa na akong wanted. While waiting for you, I decided na maligo muna sa dagat. Napilalim yata ang paglangoy ko, kaya hindi ko na napansin kung anong oras na, o marinig man lang ang tunog ng helicopter.
I'm sorry if you thought I left you. Hindi na mauulit, come here. Let's eat our food. I tried to cook the easy recipe for both of us. I hope you will like it. Dahil sa sinabi ni Zane, kaya nakaramdam ako ng gutom. Midnight snack. Ngiti kong tanong sa kanya. Hinawakan niya ako sa aking dalawang kamay, para bumangon sa kama, pero imbes na ako ang babangon ay siya itong pumaibabaw sa akin. Zane, I thought we're going to eat. Hindi ko alam pero parang na-excite ako kung ano ang maging mangyari sa aming dalawa ngayon. Yeah but I miss you so much. I guess our food can wait but not my body. Bago pa ako makaprotesta, ay sinunggaban na niya ako ng malalim na halik, kinagat niya ang ibabang labi ko. Zane, sambit ko sa pangalan niya. Mura niya habang nagmamadaling tanggalin ang mga suot naming dalawa, at iniisa niyang inihagis sa sahig ang mga ito kaya natawa ako. You miss me that much? Ha? Tanong ko sa kanya, habang itinuon ang kanya sa gitna ko. Aha, I'm so addicted to you. And I miss you so much. Your scent, your sweet smile, your louder moans. Your inner you, my love. I miss you so much. Paos na sabi ni Zane. Hindi pa nga ako nakasagot sa kanya, na agad niya akong inangkin. Nawawala na naman ako sa katinuan, kaya puro ungol na naman ang maririnig sa kwarto naming ito. Ilang round pa bago kami natigil na dalawa, kung hindi nagrereklamo ang tiyan namin, ay hindi kami bababa para kumain ng totoong pagkain. Baka may kailangan kang puntahan. Tanong ko sa kanya, habang nasa labas kami ng dalampasigan, para magpalipas ng oras, dahil hindi pa naman kami napuyat sa pinaggagawa naming dalawa. Where? Lako, sa negosyo nyo. Baka hinahanap ka na ng pamilya mo, dahil may trabaho ka na hindi natapos, tinawagan mo na ba sila? Sinaoli ko na sayo ang cellphone mo. Na-text or tinatawagan mo na ba sila? Sunod-sunod na tanong ko, at the same time kinakabahan, at baka namamalayan ko na lang na nasa presinto na pala ako. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ng mga magulang ni Zane, kapag nalaman nila, na ang isang architect at model, ay kinidnap ang isang Xavier o Zane Mornet. For sure, nasa hot seat na naman ako nito sa balita. Ako ang maging topic sa mga mahilig mag-merits, kahit sabihin na okay na kami ni Zane, pero yung pakiramdam na kinuha ko siya, sa hindi magandang paraan, ay baka susugurin ako ng mga tao. Hindi pa. Ha? Bakit? Saka na muna. Sumimangot ako habang kunot ang noo na nakatingin sa alon ng dagat. Pinalayan na kita. I mean, wala ka ng kadena sa mga kamay, malaya ka nang gumala sa isla na ito, umuwi sa inyo, binigay ko sayo ang number na magsusundo sayo. Dahil na-realize ko na mali ang ginawa ko. Sorry, may nasira ako na trabaho mo, pangarap mo sana sa ibang bansa, at higit sa lahat ang makipagkita sa mga kaibigan mo. Natauhan na naman ako, at marami na naman akong realization sa nangyari na pagkadakip sa kanya. Hinapit ni Zane ako lalo, para sumandal sa katawan niya. Gusto ko ang nangyayari, gustong gusto at kung inisip mo na galit ako sa ginawa mo, hindi. Marahil sa una, dahil akala ko, gaya ng dati maulit muli. Maulit muli, tumangala ako sa kanya, dahil sa huling sinabi ni Zane. Pero imbes na sagutin ako, ay mas lalo niya lang akong niyakap ng mahigpit. At dito na po nagtatapos, ang kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.